natin na mag-organisa na rin at patuloy na manawagan dito nga kay Bongbong Marcos Jr. na bumaba na sa pwesto. Yan po ang panawagan ng taong bayan. Ito pong issue na ito, hindi lamang ng taga-KOJC, kundi ng maraming Pilipino. Ang dami na pong mga issues, mga seryosong issues na dapat tugunan ng administrasyong ito. Pero pilit na nililihis. Kawawa ang taong bayan. Sir Ibi. Well, yes, no? Talagang we are faced with so many issues, no? Itong buong bansa natin na ewan ko kung sino ang nagkukumpas o mayroong nagkukumpas diyan, or para bang ito, sabi ko na nga nung about the foreign policy, they are running around like headless chickens, going around in circles, no? Yan lang yung ma-describe ko diyan, Jade, Miss Ina, and kay Eric, na wala na talaga silang direksyon well, you know, I hate to say this, but yun na nga, no, this has turned out to be a bangag republic. Yeah. Sorry to say. Sir Ibi, Ina at ka Eric, impormasyon lamang para sa ating mga kababayan papunta airport. May flight pa rin daw, pero yung mga gate papasok doon lamang sa gate at lalabas sila sa kanila sasakyan, papasok doon, maglalakad papasok mismo doon sa airport ng Davao. Oh, good at pinaresume ang mga flight kasi kanina ang report ay pinakansila at bukas ng flight. At ngayon po ay minomonitor nila ang lahat ng mga bus terminal na papasok ng Davao. Breaking news din ito. Ka Eric, nandito po even sa Cotabato going to Davao, ang mga bus terminal po ay iniikutan ng mga pulis at napapraning sila na akala nila ay maglulunsad na ng lakbayan ang mga kababayan namin dito sa Cotabato papuntang Davao City. Thank you for the report dito sa ating kaibigan na nagmomonitor sila ngayon dyan sa South Cotabato. Yes, I hope. Yes, Sir Ibi. Yes, I hope a lot of people from different regions surrounding Davao will also do the same thing, no? Yes. That they would send you reports of what's going on in there, no, in their area, kahit sa pinakamaliblib na place, no? Kung may video sila or may picture sila, dapat sana ma-send nila kay Eric o sa SMNI or kung kanino man, para mapakita natin in public na hanggang doon sa pinaka-liblib na lugar ay merong ganitong, kahit maliit, no? Merong ganitong nangyayari. Yes, and dagdag po dun sa panawagan natin from the religious sector, talagang ito na po yung iba't ibang sector po yung pinapanawagan natin na magbubilisan na po tayo at kumilos. Ito na yung panahon talaga. Sakto na ito na yung tinatawag nating boiling point, turning point na po ito ng kasaysayan natin, na kung saan mararamdaman po muli natin na buhay po ang demokrasya natin at hindi natin mahayaan na ang gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. ay talagang susupilin lamang tayo dahil sa pinaglilingkuran niyang amo ang mga Amerikano. Kung magkakaisa po tayo, magkakaroon tayo ng bagong presidente, no, in 24 hours, 48 hours, no, yung mga problema po natin, no, sa lipunan natin ay matutugunan po, magkakaroon po tayong bagong muling pag-asa dahil pabagsak po ang direksyon ng ating bansa sa ilalim po ni Ferdinand Marcos Jr. Oo, dahil hindi naman po... May breaking news, Jade, yes, no? Go ahead. Northern Luzon Command right now is monitoring ang mga pagkilos sa Baguio City at mga karatig lugar na posibleng pumunta ng Metro Manila sa panawagan ngayon ng pag-aalsa na dumadagundong at kumakalat, ka Eric. Kami po ay pupunta sa Baguio City mayang-mayang madaling araw at mananawagan na rin kami ng solidarity action sa Baguio City at lahat ng bahagi po ng Northern Luzon. At dyan sa Metro Manila, pag may pagkakataon na magkakaroon ng solidarity action ng iba't ibang sektor, ay magkakaroon po kami ng delegasyon mula dito sa area ng Norte. Pumapasok na ang mga ulat. Thank you so much. And we have to give credit as well, no? Even if I have a different politics than Baguio City Mayor Benjamin Magalong, I really am impressed, no? When he issued that statement, no, na it's time to speak up because complicity is no longer is like you know, pagka hindi ka nagsasalita sa mga nangyayaring ito, parte ka ng mga karumal-dumal na krimen na ginagawa ng administrasyon na to. So I have to give credit, no? Even if we have political differences with agree. Mayor Magalong. Sir, salamat po at I hope you can mobilize your own people there kasi wala na tong this crosses all political line. Correct.
No, we are not talking about religious divides, political lines, geographical boundaries. Wala na. We have to move as one Filipino nation. Agree. That's the key. Brother Ebi, Jade, maiksi lang ito at balik ko sa inyo ni Yes, Miss go Ina. ahead. Ka-Eric, right now, naghahanda ang PNP, may briefing sila sa selected media lang that anytime daw ay lulusubin nila muli ang Kingdom of Jesus Christ compound sapagkat nandyan si Pastor Kibuloy nag-a-attempt na tumakas kaya may rally sila sa labas. Wow! Committee. Posted by ABS-CBN as of 8:45 p.m. Gawa Alam mo ko ka, hindi Eric. natin kwento, hindi naman to. Mga sinungaling. Pinipilit kasi nila Grabe. na lumuhod tayo sa narrative nila. Pero mga Opo. sinungaling naman kayo from the very start. Please lang, huwag niyo pong gawin, huwag niyo pong insultuin yung mga Pilipino. Kaya nga nagrarally daw para patakasin si Pastor Kibuloy. Ginong Elio Galbot, how low this media corporate na sakim sa pera ang kanilang motivation to insult the integrity of the principle of the people of Davao in the Mindanao right now? Well, they have gone not just low, they have gone underground. If I may say, Eric, Miss Ina and Jade. No? This is no longer a behavior of what used to be an unbiased media platform or industry who is supposed to be the fourth estate, no? The check and balance of the three legs, the three pillars of our government: legislative, executive, judiciary. Ang media sana, no, yung traditional media, yung legacy media, supposed to be is the fourth of those pillars as a check and balance, no, giving impartial critiques of the three departments of our government. Pero wala na. And I am sure our judiciary, even if Justice Ismundo is appointed by PRRD, will most probably succumb to pressure coming from this administration. I just hope, you know. What are the details daw of the Davao activity? Sabi ko, this is all unplanned. Nanawagan lang po kami kanina, mga 5:30, na magkakaroon ng condemnation and prayer solidarity vigil dyan, mga 6 p.m. At dumagsa na po ang taong bayan sa Davao City right now at hindi na ito mapipigilan. At rumiresponde na po sa iba't ibang panig ng ating bansa. At kahit po bukas ay holiday, marami po ang naghahanda na sumama. Ang details po, abangan ninyo sa SMNI at sa DCAR at sa grupo natin po ng mga independent vloggers like Ginong Ebio Galbot. We will have information sharing para hindi lang po sa amin makonsentrate ang pagdaloy ng impormasyon. Initially po, bukas mga 4:00 ng hapon yata ang tipon-tipon sa People Power Monument daw at ang iba sa Liwasang Bonifacio para sa Black Monday protest. At habang ang iba po na nandyan sa Davao ay at Mindanao, magtipon-tipon sa Davao City at ginagawa na ngayon at inidineklara na ngayong gabi that the People's Protest Center is now in Davao City. Ito na siya at magkakaroon na ng mga satellite protest Yes. all over the country and anywhere in the world na may Filipino communities. Yes, nagpapaabot na mensahe yung ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo, no, through our comment box dito, no. Yes, Libo-libo Christina. talaga na sila din ay magsasagawa nga ng mga rally dito in front of the embassies. So, confirm natin yan. Pero ngayon nagpapaabot na talaga sila ng pagsuporta sa gagawin nating panawagan na bumaba na, mag-resign na si Bongbong Marcos Jr. Yes, ito na may panawagan na rin dito na kung sakali mang buwagin daw ang Davao City na People's Protest Center, pwede naman po ilipat yan sa City Hall area. At nang sa ganun ay hindi na po nila malulusob yon. Pero ang tingin po namin, napakalaki din po ang symbolism that the Filipino people, the people of Davao in Mindanao are now taking protection of their fellow kababayan na mga Pilipino sa Kingdom of Jesus Christ na dinadahas at ginagahasa ang karapatan at kalayaan, sinasaktan, pinapatay at winawasak po ang properties nila. So symbolism po ito ng solidarity natin for justice and for truth and for democracy. Na dyan po tayo magbubuo ng ating People's Protest Center to protect and rescue ng ating mga kababayan na ngayon ay hinostage po ng teroristang mga pulis ni Marcos at ni Abalos, na hindi po lahat, no? Ito lang pong unit na pinapakumpasan kay Torre in their illegal attempts to seize or agawin
at okupahin ang pribadong religious compound ng Kingdom of Jesus Christ at ginugutom, pinapatay, sinasaktan nila ang mga kababayan nating Pilipino, kaya dumalagsa ang mamamayang Pilipino ngayon sa labas ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. And in turned out, ito na pala ang ipapanganak ngayong gabi, ang pagsambulat ng panibagong kasaysayan ng people power sa Pilipinas para patalsikin ang bulok at abusadong gobyerno ni Marcos Jr. Sir Ibi at ka-Eric at Ina, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit ganyan po ganyan na lang emosyon, no, ng ating mga kababayan dyan, ng mga missionary workers? Hindi dahil mali yung sinasabi ng pulis na nagtatago daw kasi nandun daw sa KOJC. Pinoproteksyonan daw, Hindi. tinatago. Ang pinoproteksyonan dito ang property, ang KOJC religious compound na nagsisilbing tahanan ng marami pong missionary workers. Pag inagaw po ito ng mga walang pusong pulis sa pamumuno ni